Ciao Raga! Musta Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na rin kaya makinig na maigi at unawain mabuti. Kaya nang nabanggit ko kanina doon sa short video ay mayroon akong good news sa iyo Raga regarding sa bagong Dekreto Flusy. Okay, para sa taon na 2026, 2027 at saka 2028. Kasama kaya ulit ang mga Colf Ebadanti sa bagong Dekreto Flusy na ito. Alamin natin ang detalye Raga. Doon po na sigla, partiamo. Kahapon, June 30, 2025 ay inaprubahan na ng Consilio dei Ministri para sa preliminary examination ang bagong DPCM or Decreto del Presidente del Consilio dei Ministri regarding sa Dekreto Flusy sa next 3 years. Specifically, para sa taon na 2026, 2027 at 2028. Yan ang programa ng gobyerno para sa regular na pagpapapasok sa Italia ng mga laboratory non-communitary or yung mga tinatawag na non-EU foreign citizens workers. Para doon sa mga hindi masyadong kabisado kung ano yung tinatawag na Dekreto Flusy, yan ay yung inilalabas yearly ng Italian government para sa pagpapapasok ng mga workers na galing sa ibang bansa para makapagtrabaho din sa Italia at magkaroon sila ng permeso di soggiorno. Kaya yan lagi ang hinihintay ng mga kababayan natin para mapapunta dito sa Italia ng legal ang sino mang gusto nila o yung mahal nila sa buhay. Ano ga ang pagkakaiba at pagkakaparehas ng Dekreto Flusy para sa next 3 years na 2026, 2027 at 2028 kumpara sa Dekreto Flusy na nakalipas na 3 taon? Para sa 3 taon na 2026, 2027 at saka 2028, ang nakaset na kwota ay 497,550. Kada taon, ari naman yung pagkakahati-hati. Okay? 164,850 para sa 2026. Tapos ay nalagdagan ng kaunti, naging 165,850. Yan ay sa year na 2027. At pagdating naman sa year na 2028 ay magiging 166,850 ang nakaset na kwota. Base sa numbers na iyan ay mayroong around 10% na increase kumpara doon sa nakalipas na 3 years. Ganun pa din ang nakaset na kwota o bilang ng mga workers na mabibigyan ng nulla osta para makapunta din sa Italia at sila ay makapagtrabaho ay hinati sa dalawang malaking sektor, sa dalawang malaking work sector. Una, para pa din sa lavoro subordinato non stagionale. Okay, yun daw hindi yan seasonal work. At kasamahan yan ay yung lavoro autonomo. At ang pangalawa ay para naman doon sa lavoro stagionale. So, seasonal work naman are. Para doon sa sektor na agrikulo at saka turistiko. Yung agriculture at saka tourism. Ang allotted na kwota para sa lavoro subordinato non stagionale kasama yung lavoro autonomo ay 230,550. Sa sektor na yan, dyan kasama yung mga Colf Ebadanti. At good news Raga dahil kasama ulit sa sektor na iyan at previsto na ang kwota para sa sektor na Colf Ebadanti ay 13,600 para sa 2026. Tapos ay magiging 14,000 naman sa 2027. At pagdating naman ng 2028 ay 14,200. Para naman doon sa isang malaking sektor pa na isa, yung pangalawa, yung lavoro stagionale na yan ay para nga doon sa sektor na agrikulo at turistiko, ang allotted naman na kwota ay 267,000 yung natitira doon sa quota. Mayroon pa ding magiging schedule para sa click day. Kung saan sa click day na iyon, doon sa date na iseset nila, ay doon pwedeng i-envia o i-send ng employer yung application. Take note Raga ha, na kailangan pa na hintayin na iyan ay maipublish doon sa Gazzetta Ufficiale para doon sa final details. Inaasahan na sa darating na autuno. So, siguro mga September, October, okay? Tapos ay kasunod na ang schedule para doon sa tinatawag naman na precompilazione.
Kaya hintayin natin ang announcement kung January ba or sa February 2026 ang click day. Depende syempre doon sa work sector na kinabibilangan. Mayroon ding bago sa Decreto Flussi ngayon na kung saan ay ang gusto ng Italian government na magkaroon ng open communication mula doon sa country of origin noong worker para mas makuha nila yung mga qualified and trained workers na suitable para doon sa pangangailangan ng labor force ng Italia. That way din ay gusto nila na gawin yan para maiwasan yung mga irregularidad at exploitation ng mga workers. Kaya raga, paalala lang ulit, okay? Abangan mo ang mga susunod na vlogs regarding sa bagong Decreto Flussi. Ngayon na alam mo nang meron, maging matalino at saka maging vigilant. Lalo pa at may mga, alam naman natin, may mga nag-o-offer, baka yung i-offer sa iyo ay too good to be true, sabi nga, at maniningil ng malalaking halaga dahil mangangako sila na ikaw daw ay tutulungan dito sa pagprocess ng Decreto Flussi para maparating mo yung gusto mong maparating dito sa Italia, ay kailangan na mag-iingat. Okay? Sana ay matuto tayo doon sa mga nakaraang pangyayari na para maiwasan na ikaw ay mabiktima ng mga nananamantala. Yun talaga, maraming salamat sa panonood mo. Sana ay nakapagbigay ako sa iyo ng info at sana ay ma-share mo rin sa iba. Lalo na doon sa makakilala mo din na alam mo na makakatulong sa kanila ang information na content ng vlog na are. Maraming salamat sa panonood mo, Raga. This is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie Raga, alla prossima!